sa lahat. Genki po ba tayo? Ako din, genki. Because it's my celebration. Di mo ba? Kapag dumarating yung birthday, bakit parang gusto mo sumayag? Ano? Kaya na, parang gusto kong hatakin si Sarah at yupo at ako na lang yung sasayaw di ba? Alam mo, I feel like dancing. Hallelujah. Amen. So, sa araw po ito, mga kapatid, we're going to study about a monkey and a banana. A dip and banana. So I put the title, The Hand Holding Banana. Ano ba? So as we can see from the first picture, kung makikita natin sa unang picture, hinahawakan lang niya yung banana, no? It's just looking at the holding and looking at the banana. And then, after that, he's already enjoying the banana. Diba? Makita natin talagang lumulundag siya dahil nagsasaya siya sa banana. And then after that, even though he's in danger, makita natin na nasa puno para mahuhulog, but still, on his hand, the banana is there. Di po ba? Oh? So makikita natin ngayon, mga kapatid, ano kaya ang ibig sabihin ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Hallelujah. Dinadaji niya yung banana. Hallelujah. So mga kapatid, tingnan natin mabuti yung ano, huwag na nating Tagalogin. Kasi yung Tagalog parang hindi magandang pakinggan. Monkey. Oh? Huwag yung titignan yung mga mukha natin. Oh? Ito ang tingnan natin. Monkey. No? So, what we saw from those pictures, mga kapatid, was perhaps one of the best illustration we can see involving how we may want God, but we want more what is in the world. So, makikita natin, mga kapatid, na ito po isang napakagandang ilustrasyon kung paano makikita natin yung gusto natin o ninanasa natin ang Panginoon. Subalit, mga kapatid, mas ninanasa natin yung nasa sanlibutan. No? We know that when a monkey sees a banana, sino po nakakita na ng monkey? Who sees a monkey? Every day. Ay, sa taon mo, nakakita mo na ng monkey. Every day. Every day? Yes. Every day daw, he can see a monkey. So, di po ba? We know that when the monkey sees a banana, di po ba? He will immediately grab it. Di ba? Kinukuha agad ng unggoy, Tagalog din, ng monkey yung banana. And then cannot present with the banana in his face. Kapag nakita mo ngayon na yung unggoy ay kinuha yung banana, hindi na kayang kunin yun sa kanyang kamay. No? So, this monkey, makikita natin, this monkey holding on to the banana in the face of death. Makikita natin na itong monkey na ito, no? Habang-taban niya yung banana pero nasa danger na siya, no? It's just like those who are holding on to those things of the world even though there is a risk of spiritual death on them. No? Ito pong monkey na ito, mga kapatid, ito po yung pwede natin ihalin tulad sa isang tao, no? Na alam niya yung kanyang ginagawa ay makamamatay spiritually but still he cannot free herself or himself to that thing, no? O to sa bagay na yon. Makikita natin na itong konting kibot pa lang nito hulog na to di ba? Konting kibot pa lang, hulog na siya. At alam natin na kapag nahulog itong monkey nito, he might die, no? Kaya nga po ito yung sabi ko kanina, ito pwede natin ikumpara sa mga tao sa ngayon, na tunay nga na kahit na nasa gitna, na kahit na yung ginagawa nila, alam nila na hindi kalooban ng Diyos, pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Tingnan po natin, meron akong isang ilustrasyon. No? Ito pong larawang ito ay si Conqueror Charlemagne the Great. No? Ito po ay, he is a Roman emperor. No? At emperor of the Holy Roman Empire. So there is a story about this man. No?
And I think this is supposedly true, no? It is said that about 200 years ago, 200 taon na nakalilipas, no? Somebody opened his tomb. Meron pong nagbukas ng kanyang libingan. And the sight that greeted the workmen startled them. Nabulaga sila, no? Nang makita nila nung kanilang buksan, yung libingan nitong si Charlie May, nagulat sila. Bakit? Because it seems they found his body in a sitting position. Nakita nila na itong si Charlie May sa loob ng kanyang tomb ay siya'y nakaupo. Clothed in the most elaborate of royal garments. No, of course. Yes, of course, diba? Siya ay great. Siya po ay emperor. Kaya yung siya po'y nadadamitan ng maharlika with a scepter in his bony hand. May scepter pa siya, which is a symbol of power or authority. And on his knee lay the Holy Scriptures. No? At sa kanya pong hita, no? Nakapatong yung Biblia with a cold, lifeless finger pointing to, no? Na yung pong kanyang kamay na malamig na sapagkat ito po'y walang buhay. Nakaturo po siya sa Mark 8:36. Ano po ang sabi ng Mark 8:36? Ang sabi rito, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? No? Ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Kaya nga po ako yan no? I remember the message of Pastor Alex before he died, no? The last Sunday of the life of Pastor Alex, ito po yung kanyang ito po yung kanyang naging text no? But I hope this is not my last Sunday. Oh. Amen. No? Sabi dito, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Amen po ba? Magkamad ka man ng maraming salapi sa mundo. Even you work hard and you earn more money. No? Even you have many beautiful houses, many beautiful cars. No? Kung ito naman ay makakahadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. What is it? It will not profit. No? Hindi ito magpaprofit sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid kaibigan, tayo mga Kristiyano, God has given us 7 days. No? And then from Monday to Saturday, we can work. But even the Lord, on the 7th day, He rested. Di po ba? But marami pa rin tao, no? Kahit linggo, nagtatrabaho. What is the use of earning more money? No? What is the use of earning more money if you will lose your own soul? Bakit ko nasabi? Sasabihin ng iba, hindi naman po ako nakakalimot sa Diyos Amen. But fellowship and going to church is important. For us to be together, worshiping, praising, and giving thanks to our Lord Jesus Christ. Kaya po tandaan po natin mga kapatid, even you gain the whole world, even you have many beautiful houses, even you have many beautiful cars, even you have more money, mahiga ka man sa pera, matalakbuhan ka man ng pera, hindi ito pwedeng ipalit sa iyong kaluluwa. Can you say amen to me? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Kaya nga po, ako'y merong isang awitin di ba? Ano ba yung sabi ng awitin? Sabi niya, aanhin ko ang buhay na malayo sa'yo, anong silbing mabuhay? Ano ba ito? Di ba sabi ng ano ba ito, nito? Sabi, aanhin ko ang buhay na malayo sa'yo, anong silbing mabuhay? Na wala sa piling mo. Ikaw na sa akin, nagbigay buhay. Kanina kabisado ko yun, yung tono. Sapay. Kantahin mo daw. Kanta. Yeah. Birthday. Amen! Ano ang mapapala natin? Kailangan pala binigay ko ito kasi last time, when Sister, di ba, one time when you were here, I gave the song to Sister Terry, and she was the one who sang for me. Pero ngayon, I forget sorry. Wala ko tuloy ang tono, hindi ko tuloy alam ang tono. Amen? So, kapatid kaibigan, this is very true, no? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Kahit na
marami tayong kayamanan, kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala din tayo. Kaya always remember that we Christians, we are in the world, but we should be of the world. Nandito lang tayo, we are aliens. We are foreigners of this world. Tayo nakikipamayan lamang sa mundo. Subalit hindi tayo taga-mundo. Sapagat ang ating lugar, ang ating permanent place is in heaven. Do you agree with me? Amen. Lahat ng mag-agree, pumalakpak. Hallelujah! Glory to the living God. Kaya nga po kapatid, we should not depend on what the world can give us. Hindi tayo dapat manangan doon sa kung ano ba ibibigay sa atin ng mundo. But what we need to do is to depend on what God can do to us. Amen? Kung ano yung magagawa sa atin ng Diyos, iyon ang ating pananganan sa buhay natin. To the fact that He is the source of everything that is in the world. Kaya walang pwede ipagmalaki. No? Whatever is in this world, He was the one who created. He was the one who created. No? Even us. Sino nag-create sa atin? The Lord, our God. Amen? Amen. Kung kaya't lahat ng nandito sa mundo, kapatid kaibigan, siya yung lumikha. Amen? Kaya nga po ang sabi po ni Winston Churchill, sabi niya nga, we make a living by what we get, but we make a life by what we get. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng ating nakukuha, natatanggap, subalit meron tayong buhay sa pamamagitan ng ating ibinibigay. Amen po ba? Namumuhay tayo eh. Kung ano lang natatanggap natin, kung ano yung nakukuha natin. Ba't hindi natin alam kung ano ba yung tunay na kahulugan ng buhay? At ang kahulugan ng buhay, mga kapatid, ito sa pamamagitan ng ating ibinibigay sa Panginoon. Everything that we give to God, it gives life. Amen? Eh kasi ang tao kasi, lagi ang gusto lang, tanggap ng tanggap. It is better to receive than to give. No? But for us Christians, it is better to give than To receive. to receive. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Palakpak lang di maibigay sa Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Palakpakan muli natin ang Diyos. Amen! Sasabi, I love the Lord. Pero pag pinalakpakan ng Diyos, hindi marinig. And I believe, mga kapatid, no? For us to become the best Christians and to be capable of becoming, we must become losers. Ba, naiba yata ito? No? Tayo, upang tayo maging isang mabuting Kristiyano at upang magawa natin ito, kailangan maging o kailangan tayo mawalan o may mawala sa atin. No? We must actually lose ourselves in order to find our lives. Ang totoo, kailangan muna natin mawala ating sarili upang matagpuan natin ang ating buhay. Kailangan palang mawala muna tayo sa sarili natin. Ibig sabihin ba, magganong tayo? Sasabihin na, paglabas mo rito, ay kailangan pa mawala ako sa sarili ko para matagpuan ko ang buhay. No, amen. Ano po ang ibig sabihin natin nito? No? Jesus declares in Matthew 6:25, sabi dito, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. So ang sino mang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siya mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siya magkakamit nito. Of course, he was speaking about our eternal life. Ang sinasabi nito ng Panginoon ay tungkol sa ating buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ang question, where are you now? Nasaan ka ngayon? Sa iyong buhay, sa iyong mga iniisip, sa iyong mga kinakaabalahan. Is it all about losing? Ito ba ay lahat tungkol sa may nawawala sa iyo o may nawala na sa iyo? No? Now, tingnan po natin mga kapatid. A loser by our social standards is one who has failed to accomplish any relevant success or insignificance in his life. Ito po yung sa mundo, no? Ito po yung pamantayan ng makamundo. Nang sabi nito, ang isang taong nawalan o masasabi natin nabigo ay yung hindi naabot o natapos ang anumang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Gaya ng hindi niya natabuo yung katagumpayan, no? O nawala ng kabuluhan ng isang bagay sa kanyang buhay. But, by God's standard, a loser is one who has totally dedicated his life to the will of God. Subalit sa pamantay ng Diyos, ang nawala na isang taong totohanang nagbigay, nag-alay, naglaan, naghandog ng kanyang buhay sa kalooban ng ating Panginoon. No? Kaya nga, as a Christian, mga kapatid,
a loser so that you can become a winner. Sa ating mga Kristiyano, kailangan meron munang mawala o matalo muna tayo bago tayo maging panalo o bago tayo magkaroon ng isang panalo sa ating buhay. Sa pamamagitan ba ng ano? Tingnan po natin. The essence of the gospel is about loss. No? Ang pinakadiwa o pinakabuod ng kasulatan ay tungkol sa kawalan o may nawala. Ito ay tungkol sa krus, tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And the gospel is not just about you coming to Jesus as you are. Ang kasulatan ay hindi lamang tungkol sa paglapit mo kay Jesus kung ano ka. It is about you coming to Jesus with less than you have now. Ito ay tungkol sa paglapit mo kay Jesus na may nagkulang na sa iyo ngayon. In what way, mga kapatid? Tingnan natin mabuti. In what way? It is about losing your formal life. Pastora naman, yun lang pala ibig sabihin, pinaka-haba-haba pa. No? It is about losing your formal life and gaining a new life in Christ. Kailangan may mawala sa atin eh. No? Anong dapat mawala sa atin? Dating buhay. Buhay. Ano yan? Masyadong chismosa. Di mo ba? Tingnan mo, pinag-uusapan niyo yung nasa likod. No? Di mo ba? It is about losing your former life and gaining a new life in Christ. So kung dati tayo, lagi ko sinasabi ito, kung dati tayo mga chismosa, ngayon, nawala na. Di mo ba? Ano na napalit? Gaining a new life in Christ. Nagkaroon na ng peace sa buhay natin. Sabi ng mga lalaki, naku, mga babae lang ang chismosa. Naniniwala ba kayo? Ayun, tingnan mo nga ito. Sabi ko ng lalaki, secret. Si Ranil at si Carlos. Si Ranil at si Carlos. No? Eh, ba't si Otosa napunta rito? Ito ba? Hindi lang babae ang chismosa. Pati dalawa. Pati lalaki chismoso. Amen? Kaya nga po tayo mga kapatid, we have to lose our former life. Kailangan mawala na sa atin yung buhay na gano'n eh. No? And we have to gain a new life in Christ. So kailangan po mga kapatid kaibigan, magbago na tayo ng ating buhay. Kaya nga po, there are certain things we need to stop doing in our lives. If we are serious about being Christians and to be committed with loyalty. Ano ang unang-una? Let the banana go. No? Let the banana go. Amen po ba? Hayaan natin yung banana ay mawala na sa buhay natin. Ay baka wag na kayo bumili ng banana, hindi po, ilustrasyon lang natin yan ha. Baka baka pag uwi mo, hindi ka na kakain ng banana. Kasi masama pala ang banana. No, amen. Only, I use this banana and the monkey as an illustration, no? So the Lord wants us to give up everything we are holding on to. That might keep us from focusing totally on Him. So ano ba ang gusto ng Panginoon na pawalan natin sa buhay natin? Yung mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Kanya. No? Yung mga bagay na makapagpapalayo sa Kanya, no? Na hinahawakan ba natin? Let it go! And I use the illustration. Banana. No? Ginamit yung illustration ang banana. And of course, ang Panginoon, He will ask you for one thing that you said you will never give up. Because He knows that if you feel strongly about it, it controls you. Ang Panginoon, hihingi niya yung para bang kinakapitan mo. No? Sapagkat, kapag hindi mo i-give up ang mga bagay na yon, ang alam ng Panginoon, kapag ito ay nanatili sa'yo, ito'y magiging malakas sa buhay mo. Ito'y kakapit, magiging malakas, hindi na mawawala, at ito na yung magpokontrol ng buhay mo. Ito na yung sasakop ng buhay mo. Kaya nga Panginoon, He is always giving us, He is always asking us, mga kapatid na i-give up natin yung mga bagay na hindi niya kalooban. No? And if it controls you, you will put it on a higher level of importance in your heart than you have to put the Lord. Kaya ang Panginoon, hinihingi niya o kinukuha niya yung mga bagay na hindi niya kalooban sa buhay natin. Bakit? Sapagkat kapag ito ay
mananatili sa'yo. Ito'y lalakas, ito'y kakapit, at ito'y bibigyan mo ng mas mataas na importansya kesa sa ating Panginoon. Kaya nga, anong dapat natin gawin, mga kapatid kaibigan? Ano ang dapat natin gawin? Give it up. No? Give it up. Tapon mo na yun. Itapon mo na. Dilaro to. Itapon mo na yung banana mo. No? Game mo dahil. Itapon mo na yon. Huwag na natin itong gawin. O i-treasure natin sa ating buhay. The banana we hold on to can be anything in your life that keeps from being a true disciple of Jesus. Yung banana po na hinahawakan natin, mga kapatid, kagaya ng monkey, ito po ay isang bagay na sa buhay natin na nakapagpapalayo sa pagiging isang disipulo natin. Anything that keeps you from focusing fully on what He wants you to do. No? Ito po isang bagay na nakapagpapalayo sa atin upang ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na gusto niyang gawin natin para sa Kanya. Amen po ba? Do you have banana? Do you have a banana in your life? Yes. So, yes, amen. Let us acknowledge, me too, I have a banana. So what shall we do? The best thing is let go of it for God's sake. No? Let it go. Let it go. Let go of it for God's sake. No? Kung mahal natin ang Panginoon, lahat ng mga bagay na nasa ating pangbuhay na hindi kalooban ng Diyos, let it go. Pawalan natin sa buhay natin. Ayan ko lang, mga ginagawa ko. Pawalan natin yun. Sapagat makamit mo man ang lahat sa mundong ito. Kung mawawala naman, o kung ang iyong namang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, what is the use of those things na nasa sa atin? Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! Alisin na natin ang mga bagay na makapagsasagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Next is start being dependent on Jesus, not the world. Simulan natin umasa sa Panginoon, hindi sa mundo. Meron po ako isang ilustrasyon. In one textile mills company, meron po silang regulasyon doon sa kumpanya. No? There is a sign from that company na when your thread becomes tangled, call the supervisor. Kapag yung sinulit mo ay gumagawa siya, kapag ang sinulit mo nagkabuhol-buhol, tawagin mo si Miss Tapia, yung supervisor. Oh? But there was a young woman who is new from her work. No? Meron pong isang batang babae na bago pa lang sa kanyang trabaho. And her thread became tangled. No? Yung kanyang sinulit niya sa kanyang pagtatrabaho, bago pa lang siya, nagkabuhol-buhol. And she thought she would straighten it by herself. Inisip niya na pwede ko naman itong gawin at alisin ko yung mga buhol-buhol. She tried, but the situation got worse. Sinikap niya ngayon na alisin yung mga buhol-buhol sa kanyang sarili lamang. But, she tried the situation, but it became worse. No? Finally, when she cannot do it, she called the supervisor. Sabi niya gano'n, she told her that she had done the best she could. Sabi niya, supervisor, ginawa ko na makakaya ko eh. Pero hindi ko nagawa. But the supervisor answered her, no, you never. You never did. Hindi mo ginawa. Sabi niya, if you would have done your best, you would have called me first. Kung ginawa mo talaga ang the best, tatawagin mo sana ako. Amen? Nang tinawag nitong worker na ito, ay wala nang magagawa sapagkat lalong naging worse ang kanyang ginagawa. And it is true, mga kapatid, no? And it is true. If we want to have the best we can, we need to learn total dependence on God. No? Kung gusto natin talaga magkaroon ng pinakamabuting buhay, kailangan matuto tayong mananang sa Diyos. Hindi kagaya ng babaeng ito, mga kapatid, na nagbikang worse na ang kanyang ginagawa at saka lang siya tumawag sa supervisor. Ganyan ang tao eh. No? She will do on herself. Nasa tingin niya makasosolve sa problema. No? And then, if it become worse,
At saka lang siya tatawag sa ating Panginoon. Amen? Tayo po kapatid kaibigan, we have to learn to be dependent to God. Kailangan po'y matuto tayo na dumepende sa ating Panginoon. And one thing we must do before we can accomplish that is to humble our attitude so that we can humble our heart. And if we don't do that, we lose everything. So kailangan pong gawin natin mga kapatid bago ang lahat ng ito. Kailangan yung humble attitude natin. Kasi minsan yung pride, nananaangan, no? Ayoko nga tawagin na supervisor ko, mas marunong pa ako sa kanya. Ayoko nga tawagin yung supervisor ko, baka sabihin niya, ako'y bobo, ako'y makulit, hindi ko kaya magtrabaho. No? Pero dapat lang. Bakit? Sapagkat siya yung supervisor mo, siya yung nakakaalam ng trabaho mo, at siya yung nakakaalam kung paano niya ngayong kukumpunihin yung mali mo. Can you say amen to me? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Like sa atin, no? If you need money, lalapit ka muna sa mga 5-6, lalapit ka muna sa mga mayayaman, at uutang ka muna. Instead of praying to God, Lord, use some people in the church. Nandito naman si Sister Vicky. Andito naman si Sister Becca. Why will you go to another person, another people of the church? Di mo ba? Kung kailangan natin ng pera, nandiyan lamang si Sister Jean. Maraming customers sa computer. Can you say amen to me? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Huwag na tayo po sasamba tatakbo. Pray to God. May sakit ka. May sakit ka. Di ba? May cancer ka. Iyak ka ng iyak. Nagulumuhog ka. Amen! Sa halip na ikay manalangin sa Diyos at tingin mo ang kanyang tulong. Anong ginagawa mo? Naglulupagi ka sa bahay mo, doon kayak na yak sa isang tulog. Naku, napakasakit, napakasakit, napakasakit. Tapos kapag ka naging worse na, tsaka katatawag sa Panginoon. Panginoon, stage 4 na, tulungan mo na ako. Nung stage 1, hindi ka tumawag. No? So, kailangan po kapatid kaibigan, let us learn to be dependent to God. Because God puts the full weight of our responsibilities in our hands. We need to remember that we are too weak to carry the load without the strength of God helping us. No? Tayo pong, alam po natin mga kapatid, na sabi ng Bible, hindi bibigyan tayo ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya binibigay sa atin ng Diyos. But, we are too weak mahina lang tayo no? Kaya minsan tayo natatalo. Kaya nga sabi ng isang awitin na naman, ito naman isang awitin. Sabi nga noon, and He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, and I will give you rest. That is the promise of God. Amen? Lahat ng nabibigatang lubha, lumapit sa Diyos. Huwag kang lalapit sa kapitbahay mo. Baka pag ikay ng utang, ichichismis ka pa. Lumapit ka sa Diyos, at ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng tamang tao. Can you say amen to me? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! Huwag kang lalapit sa hindi tamang tao. Lumapit ka kay Carlos. Lumapit kay Pastora. Pastora, lumapit si Pastora. Kay Carlos to, kay Carlos. Kay Carlos to. Lapit kay Carlos! Ano po sabi ng Proverbs 3:5-6? Hindi pala na itay. Ang sabi po rito mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your path. No? Ang sabi po ng Bible. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso't lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan at Kanyang itutumpa ka sa iyong daan. Ano po sabi ng Philippians 4:13? Sabi po rito, no? If you ask strength from the Lord, He will give you. No? Kung ikaw ay hihingi ng lakas sa Diyos, bibigyan ka niya. Kaya nga po, ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na bigay sa akin ni Kristo. Kaya po kapatid kaibigan, sa Diyos tayo lagi lalapit. And God will give you the best in your life. Amen? Kasabihin mo, bakit ba? Bakit po ba Sara? Ang Panginoon ba? Babagsak agad ang pera? No, amen. God will use the right person. Si Ramil. Right person. Right? Si Ramil, right person. Amen. Kung kailangan mo ng tulong. Wrong person. Person. Kung kailangan mo ng tulong,
home, lapitan mo si Ramil. Tutulungan ka ni Sister Baby. Diba? Lapitan mo si Ramil at tutulungan ka ni Sister Baby. Diba? Amen po ba? Tapos tutulungan ka. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Para si Carlos. Lumapit ka kay May at tutulungan ka ni Carlos. Hantay. Hantay. Nangitulong ka kay... Para si Brother Dave. Alam mo, si Jean. Lumapit ka kay Sir Jean at kay Brother Dave, tutulungan ka ni Rupa. Itutulong ka namin kay Pastora. And to get His help, mga kapatid, para makuha natin ang tulong ng Diyos, we must trust Him with our very lives. No? Para tayo tulungan ng Panginoon, no? Kailangan nating magtiwala sa Diyos ng lubusan. And God is not interested in what we can do for Him. Hindi interesado ang Diyos sa kung ano magagawa natin para sa Kanya. But He delights in our trust in Him in all we do. Subalit siya'y nalulugod sa pagtitiwala natin sa Kanya sa lahat ng ating mga ginagawa o ating gagawin para sa Kanya. Halimbawa po, diba, yung mga mangingisda sa Mateo chapter 4 verses 18 to 22. Diba, when He called His first four disciples, si Peter at si Andrew, when the Lord called them direct from the sea, fishing, no? Ang Panginoon ang tawagin po si Peter at si Andrew. Nandoon sila sa dagat, nangingisda. Di po ba? At nang ngayon at nang tawagin silang dalawa, anong ginawa nila? They left their net immediately and they followed Jesus. No? Iniwan agad nila yung net. Hindi na sinabi, "Oy, Kulas, ikaw na bahala rito." No, amen. When Jesus called them, "Peter, Andrew, come to me," they followed Him immediately. Amen? Eh tayo, pag tinatawag tayo, "Oh, Erna, maglingkod ka sa akin. Panginoon, bukas na kaya?" Diba? Minsan sinasagot natin ng Panginoon ng gawin, no? "Oh, baka pwede ka, baka gusto mong mag-join sa praise and worship." Hindi naman maganda ang boses ko eh. Oh, amen. When Jesus called you, or if Jesus will call you, He knows. Alam niya kung bakit ka tinawag eh. Di po ba? Eh bakit ba tinawag sila Sister Marie dito? Because God knows that they can sing. God knows that they can sing. Eh bakit Sister Giselle? Tinawag din. Pero minsan, sabi ni Sister Giselle, parang hindi ako para dito eh. Kasi hindi kasing ganda ni Sister Marie ang boses niya. But God called her. Bakit? Because He can do it for His glory. Amen? Kaya ka lang ba tinawag dahil maganda ang boses mo? No, amen. Kaya lang ba tayo pwedeng mangarap dahil matalino ka? No, amen. Because we were called by God. Amen? Ako di mo matalino eh. No? Hindi ko alam, iwanan ako ng asawa ko eh. Hindi ako matalino. I'm not talented. I'm not brilliant. But I can preach. Why? Because God called me. And God knows I can do it by means of His strength that He has given me. Can you say amen to me? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Kaya nga po mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi interesado sa magagawa natin para sa Kanya. Siya po ay nalulugod sa pagtitiwala natin sa Kanya sa magagawa niya sa ating buhay. Amen? Kapag tayo may ginawa, tandaan natin, ginagawa natin ito sa tulong ng Panginoon. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay-bagay nang sa sarili lang natin. We can do all things through Christ who gives us strength. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas, dahil sa talino na binigay sa atin ng Panginoon. Tingnan natin yung pangatlo at apat na disipulo na tinawag. Si James at saka si John. Ang sabi ng Bible, when God called them, they were with their father. Nang tawagin si James at saka si John, kasama nila ang kanilang ama, doon sa dagat na nangingisda. But when God called them, anong ginawa nila? They left not only their nets immediately, but also their father. Sabi natin to, tinawag sila ng Panginoon, kasama nila yung ama nila na nangingisda. Hindi lang yung net ang iniwan na nila. Si Peter at saka si James, yung net lang kanilang iniwan.
But si James at si John, pati yung kanilang ama, iniwan nila sa dagat na nag-iisa, together with their nets. No? Di po ba? Tayo din mga kapatid, we can, pwede natin, na iwanan ang anumang bagay na makakahadlang sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos. Ano ba ang nakakahadlang sa iyo sa paglilingkod sa Diyos? Asawa mo? Huwag mo iiwan. Who can hinder your service to God? Your husband? Your wife? Oh, don't leave your wife, don't leave your husband. Pray to God. Amen? Tayo po'y manalangin sa Diyos na harinawa yung lalaki at babae na kasama natin sa buhay ay hindi maging hadlang sa ating pagiging Kristiyano o paglilingkod natin sa Diyos. The mark of a real Christian is their dependence on Jesus and allowing Him to lead them no matter what direction it will be or it happens to be. So ang tanda ng pagiging isang tunay na Kristiyano ay ang kanyang pagdidepende o pagtitiwala kay Jesus at hayaan niyang siya ang manguna sa kanila kahit na saan sila dalhin o anuman ang mangyari. Bakit? Sapagkat we know that God knows the best. Amen? Bakit kayo dinala ng Diyos dito sa Shalom? Because God knows the best. Amen? Amen. Nagpunta pa kayo dito para magchika. No, amen? Nagpunta tayo dito upang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Asa yung ating mga aser dyan? Kali aser. Walang makakalabit ang aser. Okay? Amen? So ang mark po ng isang tunay na Kristiyano ay yung pong dumidepende sa Panginoon. Depende sa Panginoon ang kanyang buhay. And that leads into the third thing we need to do in order to be a serious, loyal, committed Christians. Ano po yung number 3? Stop trying to live. No? There are some people in the church today who are obsessed with their own self-importance. Maraming tao sa iglesia na lagi iniisip ay ang kanilang sariling kahalagahan dito sa iglesia. No? Dito sa church. But the problem is, we have no importance without Jesus in our life. Hindi tayo mahalaga. Wala tayong kahalagahan. We are nothing apart from God. Di po ba? Ang sabi ng John chapter 15, verse 7, ang sabi po, we are nothing apart from God. Wala tayong magagawa kung wala po tayo hiwalay kay Kristo. Kaya nga po tayo tinawag na Kristiyano or the word Christian. Because without Christ, I am nothing. Wala tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po kapatid kaibigan, we have no importance without Jesus in our lives. Hindi tayo mahalaga kung wala si Kristo sa buhay natin. Huwag kang magmalaki, mayaman ako eh. Marami akong datong, marami akong anda, marami akong pera, marami akong money. No, amen. Marami akong mga bahay na malalaki, mga kotseng magaganda. Marami akong asawa, ay hindi pa rin. Marami akong kayamanan. Marami akong kayamanan. No? Hindi mo kayang ipagmalaki ng mga kapatid. Apart from God, we can do nothing. So without Jesus in our life, we have no importance in this world. Or we are not important in this world. We have no importance. Hindi tayo mahalaga. Wala tayong kahalagahan sa mundo kung wala si Jesus sa ating buhay. Kaya nga po, kapatid kaibigan, if we were to stop trying to lead God in the pursuit of our desires and let Him lead us in the pursuit of His desires, there is a way to make a very, very big profit in our life. So kung sisikapin natin, napigilan tayo ng Diyos at napangunahan tayo sa ating mga nasain, at hayaan natin pangunahan niya tayo sa kanyang nasain, magkakaroon tayo ng daan para sa ating mga kapakanan. So hayaan natin na yung nasain ng Lord, yung will ng Lord ang siyang mamarali sa ating buhay. And He might lead us to get more involved in the church. He might lead us to completely change our lifestyle. No? Kung hahayaan natin na yung desire ng Lord, yung nasa ng Panginoon, maaaring gawin kang isang pastor ng church nito. Maaaring maging associate ka ng associate. Maaaring maging associate ka ng associate to the associate. No? At maaaring maging leader ka, maging song leader ka ng iglesia nito. Maaaring kayo maging treasurer ng iglesia nito, maging secretary, maging
head ng iglesia ito. He might lead us to get more involved in the church. Maaaring gamitin ka sa pagbibigay sa iglesia ito. Maaaring gamitin ka sa pagbili ng mga bulaklak sa iglesia ito. Maaaring gamitin ka sa pag-a-announce na bibili tayo ng mic ay ng camera sa iglesia ito. He might lead us to get more involved in the church. He might lead us to completely change our lifestyle. Pwede tayong ilid doon sa totohanang pagbabago ng ating buhay. Kapag ang desire ng Lord ang ating sinunod sa ating buhay. It could be anywhere, but one thing is for certain. If you are willing to be led, He will lead you to give up the one thing in the world that you want to hold on to the most. No? So, kapatid kaibigan, kung gusto mong ilid ka ng Panginoon, kung gusto mong ikay pangunahan ng Panginoon, kapatid kaibigan, bigyan mo siya ng laya sa iyong buhay upang anuman yung hawak-hawak mong banana sa buhay mo, ito'y aalisin sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Jesus needs people who are willing to follow Him to the ends of the world. Ang Panginoon nangangailangan ng mga tao, no? Nasusunod sa Kanya at maglilingkod hanggang sa dulo na walang hanggan. Pwede ba tayo maglingkod sa Diyos? Amen. Are you willing to serve the Lord? Amen. Mahina yata ang amen. Amen. Ramiel, hindi ka sasagot. Are you willing to serve the Lord? Amen. People need you. Ay, the Lord needs you. The Lord needs people. Gusto ng Panginoon na meron pang maging manggagawa ang Diyos sa lugar na ito. Ang gusto nga ng Panginoon, lahat tayo maging manggagawa. Linggo-linggo, iba yung magpipreach. Sa susunod na linggo, si Otosa. Sa susunod na linggo, si Carlos. Sister Ana. Di po ba? Magsusong din naman, sa susunod na linggo, si Raquel. Sunod si Brother Day. Diba? Oh, no problem eh. There is no problem if everybody can preach. No problem if everybody can lead songs. What is important is, kayo po ay tumugon sa pagkatawag ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pinantok po ba tayo? Amen. Amen. You may not be called to go into the preaching ministry. You may not be called to go into the mission fields. But He will call you into serving Him. No? Marami pong gawain ang Panginoon na po pwede nating gawin sa iglesia. That's why, when you are called, this is the question. When you are called, will you be committed and be loyal to your calling, Ramil? Oh, pare. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Sabi ba, amen. Palakpakan natin ang Diyos. Can you say amen? Amen. Are you beautiful? Amen. Are you handsome? Amen. All beautiful and handsome, clap your hands to the Lord. Sige, nakaunono, tiyataas panibigay kayong kamay. Amen po ba? Sapagkat, kung tayo tinawag ng Diyos, kailangan nating maging committed, hindi lang committed, kailangan nating maging loyal sa pagkatawag ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Kapag tinawag ka ng Diyos, you have to commit yourself to God. Pag ikaw ay committed, dapat maging loyal ka, maging matapat. Hindi lang yung kung gusto mong tumayo, tatayo ka. Kung gusto mo magsisilbi ka. Pag ayaw mo na. No, amen. Amen. When you are called, you have to be committed, not only to be committed, but to be loyal to the calling of God. Because the one who called you is the Most High God. Di po ba? Ang tumawag sa atin ay napakataas na Diyos. Napakamakapangyarihan Diyos. At siya yung lumikha sa atin. Siya yung nabigay sa atin ng lahat ng bagay. Kaya nga po mga kapatid, you have to realize when you are called, mga kapatid, we have to realize, help me, when you follow Jesus, you have to realize that there is only one leader. And it is not you. It is not me. But Jesus is our leader. Jesus is your leader. Fully and completely. No? Our leader is Jesus. Tandaan po natin ito. Ang pinaka-leader natin sa iglesia natin ay ang ating Panginoon. And Jesus has job for you to do. Ang Panginoon ay merong trabaho ibibigay sa inyo para gawin mo. He wants you to be one of His ambassador here on this earth. Sipin mo, kaya palang ganda ng damit ni Sister Mia. Hindi ko madare. Dahil he is one of the ambassador of this earth. Amen? Bakit ba hindi tayo makapunta sa church ng naka-duster?
Because we are an ambassador of Christ. Amen? Kagaya ni Charlie May. Diba? He's wearing a royal garment. Bakit? Because it shows the authority and the power. Dahil siya po ay great conqueror. Siya po ay great emperor of the Roman Empire. Kaya ngayon ang damit niya, kahit nung siya mamatay, ang suot niyang damit ay napakaganda. Di po ba? Ito yung isa sa mga trabaho ibinigay sa atin ng Panginoon. To be an ambassador on this earth. Maging isang ambasador tayo. Hindi lang yung ambasador ng Pilipinas. Ang ambasador, mas higit tayong ambasador doon. O baka mapanood po sa video. Bakit parang lalapastangan yata ako ng pastora ng siya, no? But that is the truth. We are the highest ambassador of this earth. Because the one who called us is the Most High God. Ang tumawag sa atin ay Diyos na napakataas. And He wants us to realize that outside of Him, kapatid, kaibigan, kailangan ma-realize natin, malaman natin na kapag tayo hindi sakop ng Diyos, kapatid, help. No? Pag hindi tayo sakop ng Diyos, hindi tayo nagpasako sa Diyos, you have no strength, you have no hope, you have no comfort, and you have no life. Nakakalungkot na buhay. Kapag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, wala tayong kalakasan, wala tayong pag-asa, wala tayong comfort, wala tayong peace, at wala tayong buhay. Amen po ba? Gusto ba natin pasakop sa Diyos? He's asking us to make a decision today. Are you willing to lose the banana in order to grab Jesus? Gusto ba natin itapon yung banana sa ating mga kamay? Can you share your hands to me? Okay. Show. Can you lift up your hands? Amen. Okay. Lift up your hands. Okay, throw the banana. I'll throw it. Okay. Throw the banana, and God will be our God. And I will say, if you already throw the banana, and I will say, God bless. God bless us. Okay, let's all stand up.